Good morning mga friends. Dito naman tayo sa divination talk natin. At bagong lahat, salamat sa mga taong naging way na ginamit ng Diyos na naging paraan para tuloy-tuloy itong talk natin. At masaya tayo dahil may bago na naman tayong encouraging na mga ideas na nakuha mula sa mga ibang mga tawag natin mga masters. Okay, spiritual masters. Acharya. Okay. Kukunin natin yung mga content mula sa laman nito, mula sa Bhagavad Gita at sa Bible. Okay. At bago pa lang lahat, ako mag-start is gusto ko i-remind ulit yung audience natin na yung tema po ng usapan natin palagi is forgiveness. Kasi kung wala tayong forgiveness, parang wala rin ito yung talk natin. Parang hindi nyo rin makuha yung essence niya. Kasi hindi kayo marunong mag-forgive. Yung pagiging bukas sa sarili nyo, wala. Sarado kayo. Kunwari lang bukas, pero sarado. At saka hindi na tayo limited sa babae lang. Sa mga tao lang marunong mag-forgive. Kasi may mga babae hindi marunong mag-forgive, may mga lalaki hindi marunong mag-forgive, matanda man o bata. May mga na-encounter ko mga ganyan. Unforgiving. Akala mo mabait, pero actually, yan, para silang mga ahas. Napaka nila. Alam mo yung ahas, pag may kasalanan ka sa isa, at saka na-transfer niya yung idea sa isa, magiging problematic sa'yo kasi akala mo na wala yung problema mo, yung di mo alam, tinransfer sa isa. So ngayon, makagat ka ulit. Or makagat ka, kung hindi ka nakagat ng isa, makagat ka ng isa. Ganun yun. So minsan, hindi naman masama yung ahas, kaya lang, sila yung ginawa example kasi yung iba yung talent talaga nila. At saka yung gamot sa ahas, ibang klase din yun. Kasi pag nag-away yung dalawang ahas, may tanim yan na kakagatin ng ahas. O di kaya, kukuha yung isang ahas, yung nakakagat, ng at saka ibigay niya sa isa para hindi mamatay. May ganun din yata ugali yung mga wolf, mga predatory na mga hayop, na pag medyo matatalo na yung isa, mag-surrender yun. Niya yata. Ewan ko kung ipaano niya yung leeg niya para yung final strike ng victor is mag-succeed. Ang unusual is hindi niya gagawin yun. Pabayaan niya lang ng victor yung manalo sa labanan. Tayo, minsan, tawag natin sarili natin tao, pero papatay tayo ng tao. Yun yung pinakaiba natin sa mga animals. Sa mga animals, bubuhayin nila yung kalaban nila. Tayo hindi, papatayin natin. Kasi mas masahol pa minsan yung ugali natin sa mga hayop. Kaya minsan tama lang na tinatawag minsan tayo ng hayop. Kasi wala tayong patawad. Okay. So anyway, ito yung interesting na topic natin. Kasi sa Bhagavad Gita naka-mention dyan, yung tungkol sa yung Song of Godhead yung tawag sa Bhagavad Gita. Kasi according sa story, nung nagpakita yung Godhead, incarnation ang tawag. Of course, yung Godhead, andun pa rin sa place niya. Incarnation niya lang, yung parang representative niya. Kaya nga incarnation ang tawag dyan. Nagpakita. Yung incarnation na to is incarnation ni, actually galing yun kay Vishnu. So, ang tawag sa kanya si Krishna. Okay. So, ngayon, nag-appear siya, nagbigay siya ng instruction kay Arjun. Now, sometimes, may dami kasing translation yung Bhagavad Gita.
So, sometimes, yung mga translation pa iba-iba, katulad yan, may translation sa Bhagavad Gita na ang tawag sa chapter is summary ng Bhagavad Gita. Chapter 2. Pero ang summary na yan, actually, Science of the Soul. Science of the Soul yan. Kasi ang original na niya is Sankhya. Sankhya is study ng soul yan, at saka matter. Yung author na si Kapila, o si Kapil, is yung popular na work niya is about theistic, about Godhead lang. Yung hindi niya popular na work, yung atheistic na work niya. So, nakakalito, no? Yung una, nagkwento siya tungkol sa Godhead. Ngayon, yung pangalawang work niya is hindi na tungkol sa Godhead. Walang Godhead na. So, dahil napakagaling niya, is marunong siya mag-present. Minsan, tayo, medyo mahina tayo, hindi natin makuha yung mga ganun. Dahil nakakaawa nga tayo, dahil sarado yung third eye natin. Wala pa tayong blessing. Wala tayong mercy na tinatawag. Mercy ng spiritual master, mga righteous na tao, sadhus ang tawag sa kanila, saintling, truthful na tao, guru, acharya, or mga mystic mentors natin. Wala pa tayong mercy galing sa kanila, kaya hindi natin makuha. Na ngayon, ito yung interesting. So, mag-borrow ako ng idea sa iba kasi para mas madali yung grasp ng story. Yung is ganito yan. Alam nyo, kahit ano pa yung sabihin natin, mga curious tayong mga tao. Curious. Ibig sabihin, gusto natin malaman yung isang bagay. Alam nyo kung ano yung pinakamatinding appeal? Kasi according kay Aristotle, grabe yung desire natin na matuto. Mag-learn. Malaman natin isang bagay. So, ano yung pinaka-seductive na idea? Pinaka-seductive na idea, secret. Secret ang tawag yan. Kaya nga, grabe yung appeal ng chismis. Yung mga marites matitindi. Kasi grabe yung appeal ng secret. Alam mo yung tinatago ng isang tao, alam na alam mo. Na lalaman mo kung ano yung ayaw niyang ipaalam. So, ngayon, ang appeal ng Bhagavad Gita actually, at saka appeal din ng any scripture sa buong mundo, is ni-reveal yan, pinaalam sa atin. Dahil yun ang hilig natin, gusto nating matuto tungkol sa secret. Alam mo yung secret potion, secret strategy, mga secret arts, mga secret prayer, secret incantation, mga secret magic, ganun yan, secret. Mahilig tayo sa secret. Mahilig tayo makichismis. Kaya nga sa story sa Mahabharat, alam mo, talo yung kalaban dun sa kay Krishna dahil alam niya yung mga secret nila. Matindi siya sa secret. So, kung mahilig kayo sa chismis, mas matindi si Krishna. Ganon yan. Alam niya yung tinatago niyang secret. So, ganon yun. So, ngayon, ito naman, may kwento tayo. Alam mo, kung gusto mo makilala yung tao, wag na lang yung tao. Kung gusto mo makilala talaga yung parents mo, magulang mo, kasi i-ano muna natin, paikutin muna natin sa magulang. Gusto mo malaman yung totoo tungkol sa magulang mo, hindi yung sinasabi nila. Wag ka makinig sa sinasabi nila. Dapat alamin mo kung ano yung secret ng magulang. Pag alam mo yung secret ng magulang mo, yung mga grandparents mo, masasabi mo sa sarili mo, kilala mo na sila. At masabi mo rin sa sarili mo, kilala mo na yung sarili mo. Ganon yun. Kasi kung hindi mo alam yung secret nila, wala kang alam sa kanila. Ang alam mo lang sa kanila, yung maskara nila, facade ang tawag yan. Kunwari sila yan. Hindi sila yan. Kasi yung secret na yan, tinatago yan. Abang tinatago yan,
tumitindi. Hanggang sa una, conscious yan na secret. Later on, subconscious na yung secret. Kaya naging shadow siya. Kaya ngayon sinasabi ko, dapat alamin natin yung shadow ng place sa kung saan tayo. Country natin. Hindi yung country yung lupa itself. Hindi yun. Yung mga tao. Collective unconscious. Nasa subconscious din yan. Yun yung secret dyan. Ano yung secret? Ako minsan, dati, pag pumupunta ako ng mga places, namimit ko yung mga tao, yung mga kakilala ko, nakikita ko yung secret ng family nila. Hindi naman nila sasabihin yan sa iyo, at saka hindi ka na magtatanong. Malalaman mo lang yan. Nakikita mo talaga. Kasi yung ibang tao, hindi nila alam, sa sobrang tago mo ng secret mo, lumalabas lalo. Kaya yung mga spies, mga espiya, mga taong nag-engage sa intelligence, matindi talaga yung mga spy. Mga matitinding mga pinapadala sa mga places. Alam nila yung mga anti-terrorist or mga terrorist, mga counter-spy. Alam nila kung paano halungkatin yung sikreto ng ibang tao. Pero hindi naman nila iintrigahin yan. Nakatulad ng mga nachichismis unless na kailangan. So, nakikita nila yung sikreto ng ibang tao. Yung ibang tao hindi alam yan kasi kung ordinary kang tao, hindi ka train. Wala kang training. Hindi mo alam yung method na malaman yung secret ng ibang tao. Hindi mo kailangan magtanong ng secret nila. Nakikita mo talaga yan. Very clear. Para yung, broad daylight. Ganon yan. Pero, yung point dyan is hindi talaga yung secret na para malaman. Kundi para makilala mo yung sarili mo. Kasi kung hindi mo alam yung sarili mo, ay naku problema. Akala mo ang kilala mo yung sarili mo? Hindi. Kilala mo lang yung sarili mo kung alam mo yung secret ng family mo. Sikreto ng tatay mo. Sikreto ng nanay mo. Sikreto ng lolo mo. Sikreto ng lola mo. Ganon yan. So, ikaw, kung nag-train ka ng master game, nag-undergo ka ng training ng master mo, at pumasok ka ng mating games, nagka-relasyon ka, at saka hindi mo alam yung secret ng family, walang, kawawa ka naman. Kasi hindi mo alam kung saan pupunta yung relationship mo. Magtaka ka na lang, nasira yung relationship mo. Nagtaka ka na lang bakit nagkaganon. Kasi hindi mo talaga kilala yung tao. Kilala mo lang yung tao sa secret mo. Kaya may kasabihan sa Bible, kung saan yung puso mo, doon yung treasure mo. Yung treasure mo, yun yung secret mo. Akala mo, pag sinabi sa'yo ng isang tao, mahal ka niya, ando ka sa puso niya. Hindi pa yun. Sa pa lang yun, sa labas yun. Yung totoo talaga, ano yung secret niya. Kasi yung secret ng isang tao, hindi niya halos sasabihin sa'yo yan. Alam mo yung nagka-shota ka, babae man o lalaki, sa mating game ka, hindi niya basta sasabihin yung sikreto niya sa'yo. Ililibing niya yan habang buhay siya. Merong iba, nagkakwento-kwento ng konti, pero wala pa yan. Petiks-petiks lang yan yung sinasabi nila. Nasa itaas lang yan. Kung baga sa icing. Alam mo yun sa ice cream? Sa ice cream. Sa cake, icing, parang pinaganda lang. Yung totoo talaga na laman niya, yun sa ilalim. Ganon yan. So, hindi mo alam yun. Pero may mga tao, skilled sila. Yung mga saints, sadhu, mga righteous na tao, mga acharya, guru, mga truthful na tao, at saka yung mystic mentor mo, alam niya yung secret mo. Nakikita niya yan. Hindi mo lang alam. Saka wala rin silang makukuha kahit na malaman nila. Yung alam lang nila is,
Pag nag-take up ka ng spiritual practice mo, hindi ka ready. Yun ang pag-aalam nila dahil sa nature ng secret mo, paano mo dinadala yung secret mo. That is why, ito yung clue ngayon. Ito. Kung nagbabasa kayo ng Bible, makikita nyo dyan sa Marcos na sinabi sa Marcos na ang tinatago, ang nakatago, ilalabas yan. Ilalabas yan. So, kung ano yung tinatago mo, ilalabas yan. At ano yung ayaw mo makita? Lalo siyang or ano yung tinatago mo? Ayaw mo makita, yun talaga yung ipapakita mo. Kaya nga yung mga ibang tao, alam mo yung sa mga movies, nakikita nyo, yung mga kriminal, pag iniimbestigahan, merong mga bagay silang ayaw ipakita. May tinatago sila, may hinahalungkat yung mga nag-iimbestiga. Alam nila kung saan nakatago. Kasi alam nila yung kung paano tayo magtago ng secret. That is why, may role sa sa intelligence or sa espionage, yung mga spies, ginagamit din sa propaganda. Kung gusto mong hindi makita yung sikreto mo, ilabas mo lang. Kasi hindi nila alam na sikreto yan. Ganon yan. Ganon yung system. Hindi nauna pa yung teaching sa scripture, yung mga religious na tao, yung mga spiritual practitioner, mas nauna pa sila. Kaya nga sinasabi na ni si Master Kais mismo sa Bible. Akala mo dahil tinatago mo hindi makita, lalo siyang nakita. Naging obvious lalo. Pero wag mo siyang itago dahil hindi yun makikita ng iba. Yan yung system minsan. Pag yung mga treasure hunter, pag naganap sila ng treasure, yung alam nila kung paano minsan tinatago yung treasure. Kasi akala mo, tinago ng maayos, hindi pala tinago ng maayos. Ganon siya. So, anong ibig sabihin nito? Maging maingat sa tinatago mong sikreto. At saka ikaw, kung gusto mo makilala yung sarili mo, alamin mo yung sikreto ng parents mo. Kasi, yun yung mga pinakaingat-ingatan nila. Yun yung malapit sa puso nila. Ang pinakamalapit sa puso ng nanay mo, akala mo sinabi niya sa'yo mahal ka niya. Hindi. Yung sikreto niya, dahil mas ilalabas niya pa yung sinasabi niya sa'yo na mahal ka niya kaysa sa yung sikreto niya. Mas nakatago yun. Ganon din yung sa tatay mo. Ganon sa magulang mo. Ganon din sa lolo mo at saka sa lola mo. Kaya kung hindi ka marunong maghanap ng hindi mo alam yung sikreto nila, maghanap ka ng sikreto, hindi mo kilala yung magulang mo. Hindi mo masasabing mahal mo sila. Dahil hindi mo talaga sila kilala. Ngayon, maghanap ka ng karelasyon mo, partner mo, o ano man ang tawag mo dyan, hindi mo siya kilala. Kaya mabigla ka na lang, nagkaganyan siya. Dahil hindi mo talaga siya kilala, lubos na kilala. Yung bagay na tinatago niya, na ayaw mong malaman, yun yung pinaka-importante sa kanya. Hindi ikaw. Takot lang siya, dahil baka walang pumapansin sa kanya, kaya tinanggap ka niya. Pero yung totoo dyan, mas takot siya malaman mo yung sikreto niya. Ganun talaga katindi yung mundo natin. Okay. That is why, according sa myth, yung keeper ng secret, kahit sa ibang culture, ahas. Kasi yung ahas, hindi yan magpa-isa. Hindi yan magulang yung ahas. Kaya nga pag may sinabi yung isang tao sa'yo na mahalaga ka sa kanya, hindi totoo yan. Ang mahalaga sa kanya, yung sikreto niya. Kaya ibabaon niya yun. Ganon yan. So, paano mo malaman ngayon sikreto yung isang tao? Okay. So, ito yung kwento ngayon.
So, yung magandang kwento dito is tungkol sa Wizard of Oz na wala talagang resolution yung story. Hindi na-resolve yung story. Pero yung pinaka-point niya is once na malaman mo yung secret ng parents mo, ng magulang mo, kasi yung magulang mo, tandaan mo, sila yung role model mo sa relationship. Kung paano sila magtago ng secret nila, ganun ka dapat. Diyan mo tingnan yung isang tao. Kung ito, isang lalaki, diyan mo tingnan yung babae. Kung gaano talaga yung katindi yung tiwala niya sa Lord. At saka kung ikaw babae, diyan mo rin makita kung gaano katindi yung tiwala niya sa iyo. That is why, may mga couples, may mga karelasyon, na namatay na lang yung isang tao, yung partner nila, o naghiwalay na lang sila sa kanya malaman yung sikreto. Ibig sabihin, mas importante sa kanya yung secret niya kaysa sa pagmamahal niya. Mas mahalaga yun sa kanya. Ganon yun. Kasi yung foundation niyan is hiya, shame. Nahihiya siya. Mas importante sa kanya yung kahihiya niya kaysa sa pagmamahal niya. So, kaya nga minsan yung ibang mga nagpo-post sa social media, sinasabi nila, huwag kang maniwala pag sinabi sa'yo ng babae na mahal ka niya. Hindi. Ang reason niyan is mas mahal niya yung sikreto niya kaysa sa sayo. Hindi mo alam talaga kung ano yung tinatago yung sikreto. Ganon yun yung isang tao. Ganon yan. Kaya may mga ibang mga lalaki na sinasabi nila na kailangang 3 steps advance ka o mas magulang ka sa mas mautak ka sa babae. Dahil yan sa secret. So ito ngayon yung pinag-uusapan natin. Yung secret. So ngayon, paano mo malaman yung secret? Malalaman mo yung secret sa klase ng relationship, pag-handle nilang relationship. Paano nila dinadala yung relationship. Okay. May mga tao na magaling silang mag-advertise. Alam mo yung parang nagmamarket ka, nagtitinda ka ng relationship mo. Bigla na lang nasira. May mga ganong klaseng tao. Tandaan nyo, uulitin ko, yung personal unconscious mo, collective unconscious, hindi yan obvious, pero may pamaraan para makita mo. Ito na yung ngayon ang clue, yun ang kasabi dyan. Na pag tinatago mo yung isang bagay, lalo mo siyang nilalabas kasi nakikita yan sa'yo. Parang ganito yan. Pag may tinatago kang alahas sa bahay mo, usually, tinatago mo siya sa loob, diba? Pero yung magagaling magtago, hindi yan nilalagay sa obvious na lugar. Hindi nila ilalagay sa mga lalagyan ng alahas o sa loob ng kwarto. Ilalagay nila yan sa mga places na hindi mo in-expect nilalagay nila. Pero, yung way para makita mo yung alahas na tinatago niya is lapitan mo yung isang lugar na kung saan andyan din siya. Kasi matatakot yan siya. Doon yung fear niya. Ganon yan. Ganon yung method ng iba na pag nag-investigate sila. Ganon din yung way ng mga spies. Alam yung pag-track nila ng mga ganon. Na akala mo, wala, pero andun yun. Kaya nga minsan, kung tingnan mo yung history ng mga story ng mga spies na pinapadala, yung mga magagaling talaga. Sa mga pinaka-obvious na lugar nilalagay. Pero hindi yan ang point. Ang point natin is, kailangan alam mo yung secret natin. So, bakit ganun? Kasi yung secret, yun yung totoong ugali ng isang tao. Alam mo yung mga serial killers, mga kriminal, yung nakikita mo ugali sa kanila, hindi yun yung ugali nila. Kaya nga successful silang pumatay ng kapwa nila. Hindi ko sinabing maging ganun ka. Pero yung point dyan is, naging successful sila dahil yung nakikita mo, yung panglabas nila, hindi yung secret na ugali nila. Ganon din yan. Yung family natin, may mga secrets yan. Uulitin ko. Kung hindi mo alam yung secret ng parents mo, which alam nyo ng ibang tao minsan, na minsan hindi alam ng tatay mo o ng nanay mo rin, katulad ng grandparents mo, kung hindi mo yan alam, hindi mo sila kilala. Ginawa kanilang parang teddy bear o baka Barbie doll.
Binubuhay ka nila sa mundo ng fantasya nila, fantasy. Ganon yan. So, meron iba dyan, kinikwento nila yung secret nila. Yung secret na kinikwento nila, ha? Ano yan, yung mga pang scheme lang ang tawag yan, pang itaas. Kasi alam mo kung bakit? Pag alam mo yung secret ng isang tao, ha? Ano yung pinaka ano dyan? Hindi siya makatanggi sa'yo kung anong gagawin mo. Kaya ngayon yung ginagawa ng mga ibang mga lukulukong tao. Pag alam lang yung secret ng isang tao, hindi ka makatanggi sa kanila. Yun yung case na nangyari sa isang group na naanahan ko. Alam niyo rin siguro yun. At saka naka-ano rin yan sa Netflix. Na kahit utusan nila yung babae, magpakamatay, kumain ng, pasensya na sa kumakain dyan kumain ng dumi, etchas, no, tae, uminom ng ihi, dilaan yung toilet na marumi, gagawin nila. Bakit? Dahil sa secret yan. Nakakahiyang secret na hindi na sila makatanggi. Iyon yung skill mo. Kung talagang magaling ka, alam mo yung sekreto ng isang tao. Pero dahil ikaw, yung spiritual practitioner ka, wala namang kwenta sa iyo yan. So, ngayon, saan papunta yung kwento natin? Eto ngayon. Ano lang yan, introduction lang yan, pero sa susunod, ito yung kukwento natin. Ano yung sikreto ng mga family na bakit ayaw nilang malaman mo? Okay, kasi may mga secret na masyadong obvious na kahit na yung mahina yung utak, alam nila. Pero talaga kailangan mo ng skill. Okay. May mga ganun. Para kasi silang alam mo yung kung naka-tiptoe sila pag andyan ka, kasi alam mo yung sikreto, alam mo yung ganon, yung isa lang yung ano ng kilay mo, hindi sila makatanggi, dahil alam mo yung sikreto nila. Kaya nga sa world ng politics at saka business, pag alam mo yung sikreto ng kalaban mo, wala na siyang magawa sa'yo. Utos-utusan mo na yan. Kahit na magpunat ng sapatos mo, kaya kanyang utusan. Yan din yung yung sinasabi nilang alas ng mga lawyer, ng mga, kahit ng mga assassin, mga killer. May alas sila dahil alam nila yung sikreto mo. Ganon yan. Pero yung usapan natin, hindi tungkol sa tao ngayon to. Iba. Yung kwento natin is tungkol sa spiritual practice. Okay? Kasi gusto nating dahan-dahanin na intindihin yung kaalaman ng mga saint, mga sage siguro yung tawag mo dyan, mga matatalinong tao, mga saintly, mga righteous, mga guro, acharya, at saka mga mystic mentor. Kasi sila may sikreto din yan. Na hindi sikreto na katulad ng isang tao, wala na silang pakialam ko namang sikreto yan. Ibang chismis yung level nila. Kasi yung chismis natin is mababang level. Pagiging demonic ka. Pag demonic ka, hindi pa natanggal yung 666 sa forehead mo, materialistic ka pa, yung chismis na gusto mo, is yung chismis tungkol sa kapwa mo, yung mga walang kwenta. Okay. Ang isa dyan is, yung mga spiritual practitioner, may chismis din yan sila. So ngayon, yung chismis natin, kunin natin sa Bhagavad Gita. Kasi si Krishna, isa sa pinakamagaling na mahilig talaga sa chismis. Okay. So, ano yung chismis na to? Tatlo yung level ng chismis to. Secret. Yung tawag dyan Secret. Alam mo, pag may secret kang alam, may alas ka. Okay. Okay. So, ngayon, ano yung unang secret? Yung unang secret. Okay. Yung unang secret is, bago pala yung secret, ganito yan. May naalala niyo yung story tungkol kay Master Christ sa Gethsemane? Di ba nag-pray siya? Nag-pray siya, di ba? Nag-pray siya ng paulit-ulit 3 beses. May sinama siyang tatlong tao yata. Disciples niya. Nagpasama siya mag-pray. Pero alam mo yung ginawa ng disciples niya? 3 beses siya sa kanila. 3 beses din silang tulog. Ganon yan.
Ganun yung ugali natin. So, kung ang 666 na mark sa forehead mo, hindi pa natanggal, malamang yung secret na pinapakinggan mo is mga walang kwentang sikreto. So, tulog ang tawag sa'yo. Okay. Kasi gising, yung mga spiritual practitioner, gising tawag sa kanila. Awakened. Okay. So, ngayon, tulog sila. So, hindi bagay sa kanila yung spiritual secret. So, ngayon, punta tayo sa spiritual secret. Kasi importante itong spiritual secret na to. So, ngayon, sa Bhagavad Gita, may sinabi si Krishna na, secret. Teka, tingnan natin yung secret na sinabi niya. Nakikita ito sa chapter 6, yung secret na to. Actually, galing din ito yung idea sa isang spiritual master doon. Okay. So, sabi ni Krishna, ganito yung secret. Magkichismis tayo kay Krishna. Kasi sarap yung chismis na tayo. Okay. Yun ang secret, sabi niya. Ito yung secret na ma-observe mo sa mga talagang spiritual practitioner. Sabi niya, pinakamababa to kasi materialistic yung mga pag nag-umpisa ka lang ng spiritual practice mo, materialistic ka talaga, hindi maiwasan yan. Baka mundo ang tawag nila. Yung nag-umpisa pa lang ma-break yung seal sa forehead mo, yung third eye mo, umpisa pa lang magbukas, yung Holy Spirit, or yung tongues of fire. So, ano yung unang ma-notice mo? Sa secret? Chismis sa observation mo? Ito palang taong to is moderate pala. Oh, the same din sa sa sign. Sa sign ng chart ng country natin na dapat man-learn natin sa mga nanay natin, dapat moderate. Kaya nga minsan, mahirap palang yung mga babae sa atin kasi hindi naman pala moderate. Pero, sabi niya, moderate yung mga practitioner. Sa case natin, makukuha natin sa nanay natin yan. So, kung alam natin yung secret ng parents natin, alam natin kung moderate. Alam mo, babalik tayo sa sa physicality, sa material na katawan. Sa sacred arts, may sinyal o may tanda yung tao kung kaya niyang i-master yung niya, yung worldly drives niya. Kasi may mga tao talaga na actually na verify ng science, napakahirap nilang mag-control ng drive nila. Mahirap. Kaya nga yung iba, according sa research, 3 buwan pa lang sila naghiwalay ng karelasyon niya, may bago na naman siyang karelasyon. Minsan sa social media, sabi mo, akala mo hiniwalayan kanya dahil ayaw niya sa'yo. Hindi. May naka-reserve na yan, nag-aantay lang siya ng tamang panahon. Kaya hindi modest, hindi moderate, hindi regulated, o kung ano man yung tawag mo dyan. Sa mga nanay natin nakuha yan. Kasi, kung iisipin mo, sa nanay mo naman talaga nakuha mo yung ugali mo, hindi sa tatay mo. Kasi ang nanay, mula sa maliit pa hanggang sa mga certain age, siya yung magtuturo sa'yo kung ano yung dapat na gagawin mo para acceptable ka sa society. Yung ituturo lang ng nanay mo sa'yo yung good manners daw. Pero dapat, ipaalam niya sa'yo paano yung mga shortcoming niya sa person. Hindi niya gagawin yan. Ganon yan. Hindi niya gagawin. Kasi, yun yung mas importante sa kanya yung secret niya. So, ngayon, artificial yung ugali na pinapakita niya sa'yo. Hindi yun yung totoo niyang ugali. Kasi kung totoo niyang ugali, makikita mo talaga observable at saka hindi yun shameful sa kanya. Hindi yon mag-create ng guilt. The mere fact na hindi niya magawa,
Hindi niya magawa na andyan ka mismo, hindi yun acceptable din sa kanya. Kaya nga secret eh. Nakakahiya. Pero pag ikaw, tumanda ka na, ikaw mom she beses ladies rete, matanda at saka bata. At saka ikaw rin, audience natin na lalaki, once na dumating yung time mo na yung father mo naman yung mag-train sa'yo, kasi may age na kailangan father talaga yung mag-train. Mga 18 to 21 yata, pataas, lalaki na yung mag-train sa anak. Eh yung tatay mo rin, si daddy mo, ang dami ring secret. Hindi niya rin magawa-gawa na ilabas sa'yo yung secret niya. Kasi secret nga eh. May secret bang alam ng iba? Hindi, siyempre. Kahit na anak mo. Yun yung problema ngayon dyan. Kasi yung totoo niyang ugali, hindi mo makikita. Yung ipapakita niya ngayon sa'yo, yung peke niyang ugali. Artificial na ugali niya. Yung mabait na ugali, yung ideal, ganun din yung mother mo, ideal. Kaya nga, minsan marinig mo yung mga anak, ang bait-bait ni daddy, ang bait-bait ni mami, ideal kayo yung parents ko, Kasi, ikaw, mahina yung utak mo, at saka bata ka pa naman eh. Kaya nga hindi mo alam kung ano yung totoong ugali nila. Kinikwentuhan ka lang nila, Asya, loko yan ng dati. Pero hindi mo alam talaga kung gaano kaloko yan. Kasi may mga alam ako na open talaga sila. At saka may may mga secret na grabe ang hirap niyan. Kasi parang maze yan, parang treasure hunting ang nangyari. Pag gusto mong alamin yung secret ng isang tao. At saka kung magaling ka na talaga, may sign ka makikita talaga na yun yung sekreto ng isang tao. Pero anyway, spiritual practitioner ka, wala namang kwenta sa yan. Pero ito yung unang secret na sinabi ni Krishna kay Arjuna. Nakikita mo yan, pag magbukas na yung, ready na magbukas yung third eye. Kasi very regulated yung tao, very moderate siya. Lahat ng ginagawa niya, regulated. Hindi siya robot. Hindi rin siya katulad sa army, na parang ginagawa mo niya dahil ando ka sa kampo niyo. Sa army camp, dahil army ka, hindi. Natural sa kanya yung discipline sa sarili niya. May mga taong walang disiplina sa sarili. Ibig sabihin nun, sarado yung third eye. Ibig sabihin yung 666 na mark sa forehead. Obvious. So, according sa War of Light and Darkness, demonyo yung ugali ng taong yun. Kahit ano pang sabihin mo, kahit anong bait niya pa, level ng demonyo yan. So, ibig sabihin mag-ingat ka. Kahit ang bait niya sa'yo, demonyo yung nature ng taong yun. Babae mo na lalaki. So, ganon yung secret, chismis to ni Krishna. Okay. So, sige. Yung dyan is teka, tingnan natin yung verse na to sa Bible. Parang may verse yata na sinabi dito na tingnan natin. Nakikita to kasi sa Luke eh. Okay, so ganito yan. So, yung mga taong na almost pag-open na yung third eye nila, nakikita mo yung self-discipline sa kanila. Moderation. Sa country natin, sa babae makakuha yan. So, ibig sabihin, dapat alam mo yung totoong ugali ng babae at saka ng mga babae sa lineage niya. At siyempre sa'yo din, kung moderate ka. Once na na-discover mo na medyo hindi moderate, mag-ingat ka na dyan. Mahihirapan kasi spiritual practice. Kasi, privilege ang tingin nila sa sarili nila. Special na mga tao sila. Special child. Alam mo special child? Inuuna palagi yan. Special nga eh. Okay. So ngayon, according sa sinabi ni Luke, eto ngayon, kasi yung mga may mark pa sa forehead, patay ang tawag sa kanila. Okay. Patay ang tawag sila. Kaya kailangan ng isang tao, nang tinawag siya ni Master Price, sabi niya, ilibing ko muna yung patay namin. Okay. Sabi niya, pabayaan mo yung patay, ilibing nila yung patay. Pero minsan hindi nakuha. Paano ilibing ng patay yung patay? Kasi yung mga
patay, ha? Patay, sarado yung third eye nila. Yung concern nila is yung material world, kamunduhan. Paano magkapera, paano kumita, alam mo yung pampaganda sa katawan, puro make-up, magagandang damit, cheering squad sa kung saan saang organization, ha? Ikaw yung center of attraction, ikaw lagi yung sa gitna. Alam mo, malungkot yung mundo mo kung hindi ka pinapansin ng ibang tao. Alam mo yung ganun, ha? Ang tawag sa kanila patay. O minsan, yung ginagamit na word sa kanila, tulog sila. Kaya kailangan silang, minsan yung mga master na awa, inahampas sila, huy, gising. Jago. Okay. Okay. So, ganun yan. So, tulog sila o patay. So, wala ka na magawa dyan. Kasi minsan, masyado silang attached sa patay. Yung mga walang kabuluhan talaga. Alam mo yung ikaw yung naging milyonaryo, nanalo ka, lawak-lawak ng property mo, pag sunod na araw namatay ka, hindi mo nga na-distribute ng maayos yung property mo, magpatayan yung mga pamilya mo, yung mga anak mo. Napakatalino. Okay. So, ganun yun. So, parang may similarity ito sa tingnan natin sa Bhagavad Gita kung may similarity ito. Okay. Okay. Okay, may similarity ito. Kasi, pinaalalahanan ni Krishna si Arjun. Sabi niya, pag nagsalita ka, akala mo may words of wisdom ka. Pag nagsalita ka, akala mo kung matalino ka. Kasi parang matalino ka naman eh. Yung pinag-aralan kaya si Arjuna. Skilled. Magaling na warrior archer ang tawag sa kanya. Okay. Parang sniper yata yung dating niya. Pero sabi ni Krishna, yung matalino talaga, hindi yung nalulungkot sa patay o sa buhay. Patay man o buhay yung tao, hindi ka nalulungkot. Hindi ka affected. Wala kang grief. Alam mo yung ibang tao, pag namatayan sila, halos sila mag-suicide. Alam mo, halos sasama sila sa patay. Ganun katindi yan. Pero pag pinakinggan mo sila, akala mo ang talino-lino, walang, para kay Krishna, ang tawag sa kanya sa Bhagavad Gita, mga walang utak yan. Pasensya na sa mga taong magaling magsalita dyan. So, ganun yung nangyari. Kinorek niya si Arjuna. Kasi ganito yan. Bakit ka naman malulungkot? Iniwan ka ng mahal mo sa buhay. Bakit ka malulungkot? Buhay pa naman. May sarili ding buhay. Ikaw buhay ka pa naman, bakit ka malulungkot? Bakit ka magpakamatay? Tapos, kung yung mahal mo sa buhay, namatay na, bakit ka naman malulungkot? Nagpahinga na nga yung mahal mo sa buhay, hindi natin alam kung saan napunta. Huwag yan sana sa impyerno. Bakit ka naman malulungkot? Hindi na nga nagtitiis yung tao. Sana hindi siya impyerno kasi magtiis lalo. Ganon yan. So, wala kang, yung mga ganong klaseng tao, ito, chichismis na naman to, chichismis to ni Krishna. So, malaman mo yung matalinong tao. Kasi hindi siya affected. Hindi siya na-depress. Wala siyang grief. Wala siyang anxiety. Nakakatulog siya ng maayos. Matalinong tao. Observation ni Krishna. Okay. So, nakita niya yung pangalawang observation niya. Pero hindi pa yun yung secret, Hindi pa yun yung secret. Observation pa lang yun. Sa mga nag-uumpisa. So, ngayon, obserbahan mo siya. Pag nasugatan siya, umiiyak ba siya? Pag na-disgrace siya ba siya? Nagka-problema. So, nawalan siya ng trabaho, nagkasakit siya, iniwan siya ng mahal niya sa buhay, binugbog siya. Ano yung reaction niya? Ganon yun. Kaya nga alam mo, yung mga spy, yung mga sa field ng ng intelligence,
Alam nilang halongkatin yung ano mo, yung kahinaan mo. Pero ito sinabi ni Krishna, kung talagang matalino yung taong kasama mo, hindi siya affected. Mahalongkat mo yung sikreto mo, yung tinatago mong sikreto mo. O kung may mga concern ka man sa katawan, binugbog ka dyan, tinotorture ka nga, iiyak-iyak ka dyan. Tapos kung magsalita, akala mo kung sino ka matalino. Hindi matalino eh. Walang laman yung utak niyan. Kunwari lang yan. Kunwari matalino. Hindi yan. Kaya ngayon yan sinabi sa ano, yan din yung sinabi sa si Sun Tzu, alam niya yan. Yung isa sa pinakamagaling strategist. May commentary dyan sa libro niya. Ganon yung mga klaseng tao kailangan mong kasama. Huwag kang sumama sa mga taong magaling lang magsalita. Pag bumaliktad yung sitwasyon, parang mga bata. Kaya nga, may isang story. Hindi ko maano yung ano, kasi matagal ko nang na ano, i-review ko pa ulit. Si Lao Tzu yata. Yung ano ng Taoism. Namatay yung wife niya. Ay, hindi lang ako i-check niya lang. Kung si Lao Tzu talaga. Namatay yung wife niya. Yung iba umiiyak, diba? Nagpapakita, sumisigaw kung ano-ano dyan. Minsan makita mo yun sa sementeryo, yung may mga namat yan. So, yung ginawa niya ng great sage na to, wise man, masaya siya. Baliktad, no? Akala ng ibang tao si Raulo. Great sage to eh. Matalino tong tao. Masaya siya na namatay na yung wife niya. Hindi sa galit siya sa wife niya. Nakita niya na kasi na alam mo yan, nag-merge niya sa nature, bumalik na siya sa original nature niya. Wala na siyang concern. Free na. Yun yung hindi maintindihan ng ibang tao minsan. Kaya nga, ang daming kadramahan minsan sa buhay, reality TV. May mga taong ganyan yan. So, yun sinasabi ni Krishna, chismis to. Tingnan mo yung ugali ng tao pag miserable yung buhay niya. Kasi yung mga ready, na bigyan ng Shaktipat, ng mercy ng guru, ng spiritual master, mystic mentor, righteous at truthful na tao, despite na nagkabaliktad-baliktad yung mundo niya, tumbling-tumbling na siya, equipoise pa rin siya, hindi siya affected. Ganon yung mga tao talaga. Yun yung mga klaseng tao kailangan mo samahan. Hindi yung puro kadramahan yung buhay niya. Huwag ka dyan sa mga drama. Punong-puno na ng drama yung buhay mo, dagdagan mo pa. Huwag yan ganyan. Maawa ka sa sarili mo. Okay. So, ngayon, eto, titingnan natin yung isa pang, ano, okay, isa, okay, ito yung related sa let the dead bury their dead na sabi ni Master Christ. Kasi sabi niya, sa mga spiritual open yung third eye nila, para sa kanila, liwanag. May liwanag. Pero kadiliman yun sa mga taong sarado yung third eye. Yung seal ng 666 nandiyan pa sa forehead nila. Napakadilim ng mundo para sa kanila. Ganon yan. Hindi nga sila makapag-pray. Alam mo yung ganon? Hindi nila magawa yun. Yung i-depend nila yung lahat ng bagay sa Godhead. Hindi nila magawa yun. Pero sa mga worldly na tao, makamundo, materialistic na tao, ang tingin nila sa mga spiritual practitioner o mga taong bukas yung third eye is mga siraulo, mga hindi nag-iisip. Kasi sila dependent. Sabi nila, dapat gumawa ka, dapat mag-succeed ka. Alam mo yung success principle sa mundo. Alam mo, dapat maging mayaman ka. Yung mayaman yung ibang tao, dapat maging mayaman ka. Alam mo yung ganon? Dapat may Rolls Royce ka, may Mercedes-Benz. Alam mo yung ganon? May sasakyan ka, may eroplano ka, nakamansyon ka. Alam mo yung exclusive school, yung mga anak mo. Yun yung mentality. Kaya nga, eto ngayon, yung isang chismis pa.
Para sa mga taong sirado yung third eye nila, at saka sa mga taong, bukas yung third eye nila, yun yung difference. Yung mga bukas yung third eye nila, masyadong moderate sila. Despite the fact na very successful, that is why yun yung naging principle ng mga Puritans. Maraming millionaire na Puritans, very wealthy. Tingnan mo yung mga Puritans, wala halos kuryente sa bahay nila, mas mayaman pa yata tayo eh. Ganon. Ganon kasi nakita nila yung principle na yun yung yung mamamatay yung spiritual practice. Pero yung iba hindi nila nakuha yun. So ngayon, ito yung chismis ni Krishna kay Arjuna. Sabi niya, ito yung chika-chika. Yung mga tao pala na sarado yung third eye nila, yung seal ng 666, andyan pa rin. Napaka-makamundo nila. Ganon yun. Hindi nila maiwasan maging makamundo. Pero yung mga bukas yung mata, very very moderate. Now, hindi natin, sabihin natin, masama ba sa babae mag-makeup, magpaganda, natural sa kanila yan. Pero yung sobra na halos nasira na yung mukha mo sa makeup mo, halos matisod ka na dyan, sa sobrang taas ng heels mo. Alam mo yung ganun, ibang kwento na yun. Alam mo yun, parang unggoy ka na dahil sa surgery mo sa mukha mo. Ibang kwento na yun. Hindi yun, utak ng taong bukas yung third eye niya. Or mga ready, mabukas yung third eye niya. Hindi yun. Chismis lang yan ng Krishna, So, depende sa inyo kung makikinig kayo sa chismis na yan. Okay? So, ngayon, dito tayo. Tingnan natin sa ito pala, tama. Ito pala yung kanina. Ngayon, dito tayo sa matinding chismis. Ito yung chismis na alam ng mga taong bukas yung third eye nila. Pangklase talaga to si Krishna. Pinaglalabas yung mga sikreto na nga ng iba eh. Ilalabas pa. Ay, naka. Grabe talaga si Krishna. Walang talaga. Kwento niya talaga yung sikreto ng iba. Tinatago na nga eh. Okay. Paano to? Ang sinabi ni Krishna, ito ngayon yung unang sikreto. Okay. Ang unang sikreto ng mga taong bukas yung third eye nila. Na-break nila yung seal. Okay. Unang secret is ang mga tao palang bukas yung third eye nila is nakikita nila yung spirit world. Teka, sandali. Liwanagin ko. Yung spirit world na sinasabi dito is spirit. Hindi yun yung mga espirito na sinasabi yung mga maligno, yung mga ghost. Hindi yun. Iba yun. Yung spirit na to is category ito sa level ng mga angels. Nakikita nila. May mga tao na nakakakita talaga ng mga angels. Ito yung mga tao talagang bukas yung third eye nila. Okay, nakikita ng spirit. Ibig sabihin, kung itong saint na to, kaharap ka niya, nakikita niya yung spirit mo. Spirit soul lang tawag natin. Hindi lang yung mind. Hindi lang yung body. Kasi pag nakaharap ka sa isang tao, nakikita mo na yung mind. Ay, hindi. Mali. Yung body pala. Okay. Yung pangalawa makita mo is mind niya. Okay. So, yung pinakahuli na makita mo is yung spirit na. Ganong katindi yung nila. Yung spirit, hindi yung basta makita. Kasi napakaliit ng spirit. Mas maliit pa yon sa buhok ng tao. Pero nakikita nila. Ganon yung mga bukas ng third eye. Very intense yung meditation nila. Nagme-meditate.
Eh, yung iba dyan, hindi nagme-meditate, nakakita daw ng spirit. Ewan ko lang sa kanila. Pero ito, paniwalaan natin. Eh? Chismis ni Krishna. Kasi magaling to si Krishna ano eh. Ha? Magaling siya sa chismis eh. Chika-chika. May natalo pa ba kay Krishna sa pagiging marites? Parang hindi ko yata alam. Hindi si marites na kilala ko. Iba yun. So, ano yung, pag nakikita mo yung spirit, ano ibig sabihin nito? Hindi mo siya nakikitang nalulungkot. Ha? Patay man o buhay, pareho lang sa kanya. So, ano yung gagawin mo ngayon? Kung totoong chismis. Samahan mo yung beloved mo, yung forever mo. Samahan mo siya sa sementeryo. Sumama ka pag may patay sila. Pag umiyak yan, walang third eye yan. Kahit sabihin niya pa sa'yo. Bukas yung third eye niya. Kahit sabihin niya pa sa'yo, na may Holy Spirit siya, hindi umiiyak yung mga taong bukas yung third eye. Kasi, walang merit sa kanila pag naghubad yung spirit ng damit niya, ng katawan. Wala yun. Normal lang yun sa kanila. Parang katulad natin na pag naligo tayo, uhubad tayo, mamaya, dadamit tayo. Wala sa kanila yun. So, yun yung mo ngayon. Ito, yung taong to, sinungaling to. Sabi niya, bukas yung third eye. Bakit umiyak siya sa patay? Ganun yun. Yan, galing talaga ni Krishna, no? Kasi yung mga bukas yung third eye, sila lang yung totoong nakakakita talaga ng spirit. Sige. Sumama ka sa lahat ng libing ng mga kakilala mo. Tingnan mo kung sinong umiiyak. Walang umiiyak. Kahit yung bata, pag tumingin sa matanda, iiyak yan. Ganon yan. Ibig sabihin, tulog. Patay. Sila yung na-refer ni Master Christ na patay na nakikilibing o naglibing ng patay. Okay. Unang secret ni Krishna yan. Okay. Hindi ka naman manhid. Iba yung manhid. Iba yung sa psychological terms, pag namanhid ka, iba yung reaction mo. Pag malalim yung realization mo, iba. Ganon yun. Ito ngayon. Secret na naman. Teka, ano yung secret na sinasabi ni Krishna? Pagbukas daw yung third eye, may ganitong sekreto. Kita mo, hindi mo kailangan palang buksan yung third eye mo, malalaman mo lang yung sekreto nila. Talaga, ito talaga si Krishna. Ang daming alam talaga. Okay. So, kasi yung isa, na may psychological problem, frozen ang tawag doon. Yung isa, realized soul ang tawag. Ibig sabihin na realize siya na spirit talaga siya. Okay. So, ito yung pangalawang chika-chika, yung chismis ni Krishna. Sabi ni Krishna, mag-ingat ka sa ganong klaseng kasi pwede ka ma-sidetrack niyan. Maligaw sa unang level ng realization. Kaya nga yung mangyari dyan is mahirap yan. Kasi pag hindi steady yung spiritual vision mo, intuitional science ang tawag yan. Wala kang association ng advanced na mga practitioner, spiritual practitioner, mga righteous na tao, sadhusanggang tawag nila, holy association or saintly association. Pag wala kang ganon, ma-sidetrack ka. Kasi para kang alam mo yung taong baliw sa daan, wala siyang concern sa ibang tao. Napakahirap pag-advance niya kasi may level pa na advancement yan. Ganon yun. Mababaw lang na idea yung sinasabi ni Krishna. Mababaw lang to pero may clue ka na. Okay. So, ano yung sabi ni Krishna? Yung isang secret? Yung medyo mataas na secret? Teka, tingnan natin yung medyo mataas na chika-chika. Sabi ni Krishna, yung umaangat yung level ng realization ng isang tao, ito.
Opo. Ito yung second level. Sabi niya, actually yung first na level na to, ito yung mataas na teaching sa pag nagbasa ka ng New Age thought, New Age teachings, mga mystical na hindi nakabase sa sa Bhagavad Gita or sa ibang mga mataas na teachings. Ito yung makuha, yung final na teaching nila. Yung unang secret, yung unang chismis. Yung pangalawang chismis naman is ganito yan. Ganito yan. Yung mga taong kasi ang tendency mo, babalik ka, bababa yung realization mo. Dahil wala siyang, hindi siya ma-feed yung realization na spirit ko. So, yung sinasabi dito is patuloy yung ginagawa mo. Kaya nga minsan yung ibang mga righteous na tao, mga guru at charya, sinasabi nila, wag mo lang i-stop yung ginagawa mo. I-continue mo lang. Pero yung level ng realization mo, i-sustain mo lang. Kasi, ang problema minsan, pag ganito yung realization mo na spirit ka, Brahman conception, aham brahmasmi, is maging disconnect. Tama naman, detachment yan. Pero yung, hindi mo ma-test yung level ng realization mo. Kaya nga yung iba, sinasabi nila, ituloy mo lang yung ginagawa mo. Gawin mo lang yung ginagawa mo. I-sustain mo lang yung level ng realization mo. Kaya nga yung iba, bumabagsak sila. Kasi yung test ng realization mo, yung lalim ng understanding mo, ng grasp mo, or sabihin natin yung level ng pagpasok sa iyo ng Holy Spirit or pag-open ng third eye mo, hindi na test ng maayos. Hindi ka na dry run sa mga sasakyan pa. So, ibig sabihin yan, hindi ka makatakbo ng maayos. Wala kang mastery pa. Para ka pang bata. Kailangan ka pang spoon feed. Okay. Ganon yan. Or kailangan pang may mag-take care sa'yo. Para ka pang lamb. May pa magpadede pa sa'yo. Kaya kailangan mo yung sadhusanga. Or association ng mga saintly na tao. Kahit sino na saint, kahit saang religion. Basta saintly, righteous, guru, acharya, mystic mentor, or spiritual coach mong tawag mo dyan. Kailangan mo ng association. Kaya nga yung experience ng mga tantric Buddhist, nag-practice ng tantra, nung bumalik sila sa world na kung saan sila, affected yung practice nila. Parang hindi sila makakilos ng maayos dahil very contrasting yung experience nila. Pero sabi ni Krishna, ito yung chika niya, malalaman mo ngayon yung taas ng level ng realization niya. Kasi despite the fact na nakikita niya yung spirit, hindi siya affected sa ginagawa niya. So ngayon, may patay dyan, ginagawa mo lang yung mo, pero nakikita mo yung level of realization mo, hindi ka affected. Ganon yan. Yung mga first level of realization mo, upo lang yan, walang ginagawa. Yung second level of realization, ginagawa nila yung ginagawa nila. Yung iba, dahil sa medyo beginner sila, medyo takot, yung minsan umiiral sa kanila, religious duty yung ginagawa nila. Pero sa totoo lang, pag malalim ng realization mo, walang distinction sa'yo kung worldly man yung religious duty. Kaya nga yung iba, dahil sa medyo immature pa yung practice nila, nagpo-focus lang sila sa religious duty nila. Hindi nila alam na lahat ng duty,
May mga spiritual master, ulitin ko. Spiritual master na prostitute. Ha? May mga demon na spiritual master. Demon yung kategory nila sa panglabas, pero mga spiritual master sila. Lahat ng kalokohan ginagawa nila. May mga criminal, may mga, alam mo yung ganun. Pero mga spiritual master sila. May mga itatrabaho sa military, sa police, sa government, sa ano-ano dyan. Pero spiritual master yung level nila. Dahil, ito yung, kasi sa master game, katulad sa students ni Gurdjieff, kaya nilang mag-appear. Ganon din sa Islam, may tinatawag silang, ano yung tawag nila? Parang nakalimutan ko yung word na ginagamit. Concealment ang tawag nila. Para kang spy. Tingin ng tao sa'yo, para kang ordinaryong tao. Para kang makamundo. Yung hindi nila alam, yung lalim ng realization, hindi mo nila labas. Parang ordinary kang tao. Minsan akala nilang iba nga, para kang talaga. Isa ngang master, ha? Dahil ayaw niyang ipakita yung level ng realization niya. May dala siyang parang drunken master. May dala siyang inumin. Pero yung laman ng inumin is tubig. Akala ng iba, ha? Drunkard siya. Kasi mababaw yung pag-intindi nila. Ganon yan. So, ganon yung mga spiritual master talaga na matataas yung level nila. Yung iba, dahil sa takot, puro religious duty lang yung ginagawa nila. Yung iba, mataas yung level nila, kahit anong duty. Si Arjuna nga, naging dance instructor kasi naging bakla siya. Ganon yung niya. Yung iba, naging cook. Naging kusinero. Mababa yung mga trabaho nila. Mataas na level yung realization, mababa yung trabaho. Ganon yun. Pangalawang level ng chismis. Okay. So, ito ngayon, yung pinakamataas na level na chismis. Pag inabot mo yung level ng chismis na to, ikaw na nga. Yun yung sinasabi. Ikaw na nga. Okay. So, ito yung sinasabi dito. Yung spiritual master. Sabi niya, ito yung pinakamataas na level. 4 ito. Sabi niya, ito sabi niya, una, pag umabot ka sa mataas na nagbigay ka ng honor sa ibang tao. At least, bigyan mo lang ng honor yung isang tao. Bigyan mo yung parang, bigyan mo siya, minsan kailangan mo siya i-praise or ano. Kaya nga sa Islam, masyadong importante yung hiya. Halos patayin mo yung tao sa hiya. In fact, pag sa psychology, ganun din yan. Pero sinasabi dito, magdamaskar ka sa isang tao every time makita mo siya. So, may mga ibang practice na magnamaskar sila. Mag-greet talaga ay honor the Godhead in you. Yung Diyos na nasa puso mo, binibigyan ko ng honor. Ganon yan. Isa yon. Yung isa naman, kaya nga hindi ka nga pwedeng maging parang, para kang walang modo, sabi nila. Bastos, walang ugali. Kasi nakikita sa level mong realization mo yan, nakikita mo yung Godhead sa puso mo. So, kahit magdamaskar ka na lang sa kanya, yun na lang yung maggawa mo. I-honor mo lang siya. Kaya nga napakahirap kasi kung ganun yung level ng realization mo, napakahirap pag may wife ka. Kaya nga pang renunciation na level to. Alam mo yung makipag-coitus ka sa wife mo o sa girlfriend mo, tapos si Diyos yung nakikita mo, para nahihiya ka tuloy. Ganun. Mataas yung level, kaya nga ini-encourage dito na dapat sa ka, pang retired order of life. Retire ka na sa worldly life mo. O renunciant ka. Kasi napakahirap, imaginein mo makipag-coitus ka sa isang tao, babae o lalaki mo, tapos yung nakikita mo si God. Hindi mo maiisip tuloy paano kaya to. Paano kaya mag-enjoy nito. Okay, so ngayon, yung second dito, kasi 4 to na level.
Ngayon, okay, worship me. Ang pagkaintindi ng iba ng worship is pupunta ka sa simbahan, mag-worship ka. Hindi. Yung lahat ng ginagawa mo is worship mo yan. Nakikita mo lang yung Godhead. Ganon yung worship. Ang pagkaintindi kasi minsan pag gumamit ng word na worship is worship, hindi. Yung ginagawa mo everyday, yung kung ano yung occupation mo, worship mo yan. As long na sa level of realization ka. Ganon yan. Nakikita mo yung spirit palagi. Oo, ganon yan. Kaya nga yung mga master, yung mga guru, acharya, na sa level nito, magaling silang mag-conceal ng ginagawa nila. Akala mo may ginagawa silang kalokohan, wala. Akala mo may iniisip silang masama, wala silang iniisip. Kaya lang, dahil ito yung naging occupation nila, alam mo yung ganon? Akala mo may ginagawa silang katarantaduhan. Pero sabi ni Krishna, yung una is magnamaskar ka. Bigyan mo lang ng honor yung isang tao. Kahit ano, bigyan mo siya ng honor. Ganun. Yung pangalawa is, gagawin mo yung duty mo. Kasi minsan may mga tao hindi nila talaga magawa yung duty nila. Ano yung duty ng isang tao nung nakasakalye, nakatira? Wala, di ba? Wala man siyang special na duty. Ngayon, yung kasunod dito is, sabi niya, maging devotee ka. Okay. Ito mataas to. Kasi kung devotee ka na God is, grabe yung craving mo sa service niya. Kaya nga yung iba, yung worship pala, hindi to deity worship Hindi to yung paglinis ng mga rebulto sa simbahan o kano may religious institution. Hindi to worship. Ito yung varnashram mo. Ano yung kinalakihan mo. Ano yung occupation na gusto mo. Yun yung worship mo. Yung isa is maging devotee ka. Ibig sabihin na maging devotee ka is most of the time gusto mong i-establish yung connection mo sa Godhead. Kaya nga hindi, parang na ngayon, yung secondary na lang yung mo, yung worldly activities mo. Okay. Ngayon, ito yung pinakamatindi. Di ba kanina sabi dito is nakikita mo yung spirit sa lahat ng lahat ng tao, hindi bagay at tao. Ito yung pinakamataas na level. Hindi matanggal-tanggal yung Godhead sa isipan mo. Hindi yung altar, Hindi yung form niya sa physical form, hindi. Present na siya, kahit nakapikit yung mata mo, nakikita mo siya. Walang distinction yung gising ka, at saka nakapikit yung mata mo. Ganon yung matataas talaga yung level. So, ito yung chika ni Krishna. Ito yung chismis. So, sabi niya, kayo mahihilig kayo sa chismis, Ito yung obserbahan nyo sa mga taong matataas yung realization nila. Kasi ito yung pinaka-tinatago nila, secret nila. Pero yung secret sa family, sa sunod na natin na pag-usapan. Okay. So, nga Ma'am Shibe, she's gising rin, dati matanda at saka bata. Ito yung summary ng teaching sa Bhagavad Gita, according sa summary ng isang spiritual master, at saka sa mga teachings ng mga modern day na based, at saka sa Bible din nakabase. So kayo, kumili kayo sa chismis, tandaan nyo, ang secret, ang tinatago ng isang tao. Kung magaling kang maghalungkat ng sekreto ng isang tao, para sa ibang tao, dangerous ka. Pero kung ikaw is spiritual practitioner ka naman, kung may malaman ka ng sekreto, wala naman kahit basura naman yun. Hindi mo naman concern yun. Yung halungkatin mo na sekreto, yung sekreto ng mga spiritual practitioner. Yung mga utama adhikari. Yung mga matataas talaga yung level nila. So ikaw, dahil sanay ka sa chismis, magmarites. Ito yung imarites mo naman. Okay. So, thank you sa time nyo. Sana may napulot kayo. Masarap yung magmarites. Okay. So, salamat at sa susunod naman. Thank you at bye-bye.